Ayan guys, no, so ngayon ito yung bibigyan natin ng reaction video galing kay Kyle TV. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Kyle TV, please don't forget to subscribe sa kanang channel para sa karagdagang update sa nangyayari dyan sa WPS. So alam naman natin guys na hanggang ngayon hindi pa talaga naresolba yung kaso dyan sa pag-aagawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. So ngayon naman bibigyan natin ito ng reaction yung kanyang bagong upload. Kung gusto mo ng ganitong klaseng content guys, please don't forget to like, share, and comment sa video na to, and huwag kalimutang mag-subscribe. So eto na guys, let's start to watch this video. Matapos muling buntutan at tangkaing harangin ng China ang barko ng Philippine Coast Guard, abay tiniyak ko ng PCG na hindi nila ito uurungan. Ito ang pagiging agresibo ng China. Dapat lang na hindi natin uurungan yung China guys para hindi mamimihasa yung mga Chinese na yan kasi sobra na yung panghaharas nila dyan sa ating Philippine Coast Guard. Sa pinakabagong insidente sa Ayungin Shoal, pinapakita lang ng China na niloloko lang nila ang Pilipinas at tayong mga Pilipino. Dahil Chinese militia lamang ang ating namataan, sinundan ito ng mga Chinese Coast Guard at ngayon naman ay unti-unti nang pinapasok ng mga barkong pandigma ng bansang China ang mga nasasakupan ng bansang Pilipinas. Samantala ay inihayag naman ng Philippine Coast Guard ang larawan ng dalawang barkong pandigma o warship ng China na kanilang namataan malapit sa Ayungin Shoal. Well, kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede ka makakuha ng mga kaalaman at impormasyon. Ayan guys, no, don't forget to subscribe Kyle TV sa mga karagdagang update dyan sa West Philippine Sea. Bagong insidente sa Ayungin Shoal, pinapakita lang ng China na niloloko. Akala siguro ng mga Chinese na to guys, no, na basta-basta lang tayong magpapaapi sa kanila at hindi tayo lalaban. Loko lang nila ang Pilipinas at tayong mga Pilipino. Dahil Chinese militia lamang ang ating namataan, sinundan ito ng mga Chinese Coast Guard at ngayon naman ay unti-unti nang pinapasok ng mga barkong pandigma ng bansang China ang mga nasasakupan ng bansang Pilipinas. Samantala ay inihayag naman ng Philippine Coast Guard ang larawan ng dalawang barkong pandigma o warship ng China na kanilang namataan malapit sa Ayungin Shoal. Well, kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede ka makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang ang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa tuwing may bago tayong inilalabas na video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa ito at simulan na natin. Let's go! Ang lalaki ng mga barko ng China guys, no. Kabagong insidente sa Ayungin Shoal, pinapakita lang ng China na niloloko lang nila ang Pilipinas at tayong mga Pilipino na kung saan ay dati Chinese militia lamang ang ating namamataan. Sinundan ito ng mga Chinese Coast Guard at ngayon naman ay unti-unti nang pinapasok ng mga barkong pandigma ng bansang China ang nasasakupan ng bansang Pilipinas. Samantala ay inihayag naman ng Philippine Coast Guard ang larawan ng dalawang barkong pandigma o mga warship ng China na nakanilang namataan malapit sa Ayungin Shoal, kung saan kargado ito ng iba't ibang uri ng mga firepower. Feeling ko talaga no, natakot itong China, baka malamangan natin sila, kaya siguro palagi tayong minamanmanan ng mga yan. Well, thank you sir for giving the opportunity sa Philippine Coast Guard na makapagsalita dito. Kaugnay dun sa tweet ni Mr. Powell at naisulat ng Philippine Star itong tweet na to sa social media. Ang nangyari dito, ang Philippine Coast Guard noong June 29 ay nagtungo sa Skoda Shoal. Ang gamit namin barko ay ang BRP Malabrigo at ang BRP Malapascua or MRB 4402 or MRB 4403. The intention of these two vessels is to support the naval operation ng Armed Forces of the Philippines sa sinabi nyo nga sa Ayungin Shoal. So they were deployed in Skoda.
Bakit kaya itong mga Chinese na to, no, pinipilit nilang angkinin yung Ayungin Shoal, ang layo naman sa mainland ng China. The shoal, and then pagdating ng June 30, nung dumating na yung dalawang bangka, no, na i-escorta ng Philippine Coast Guard vessel, sinamahan natin ito papunta sa Ayungin Shoal. However, when the two Coast Guard vessels reached a distance of 10.59 nautical miles, no, away from Ayungin Shoal, namataan namin itong dalawang China Coast Guard vessel, 5201 and 4203. Ang ginawa nila is they came close, no, sa ating dalawang Philippine Coast Guard vessels, Okay. with an approximate distance of 100 yards. While at the same time, ang ginawa ng ating dalawang Coast Guard vessel, Tingnan nyo guys yung pagkakaiba ng ating barko sa China at yung Philippines. So, di ba? Napakaliit lang ng barko na ginagamit ng Philippine Coast Guard kumpara dito sa China guys, na sobrang napakalaki at napaka-high power ng kanilang mga barko na ginagamit dyan. para ma-prevent itong possible na banggaan, no? They have to decrease the speed, while at the same time they were also have to respond sa mga radio challenges na ibinibigay sa kanila ng dalawang China Coast Guard. Feeling ko lang talaga na gusto lang talaga itong mga Chinese na to na manakot sa ating Philippine Coast Guard. Akala siguro ng mga yan matitinag tayo sa kanila, kaya itong mga Chinese na to ang lakas loob mangharas. Guard vessel at ang Philippine Coast Guard vessel natin, they were also challenging the presence of all these two China Coast Guard vessel. Pagkatapos na makarating na tayo sa distance ng 9 nautical miles, no, ang napansin naman namin sa Philippine Coast Guard ay nakita namin itong 6 na Chinese maritime militia na nagkukumpulan din umano para kami ay i-block sa pagpasok sa Ayungin Shoal. We also monitored See? Gusto lang talaga nitong mga to na mag-provoke ng away. Bakit nila i-block yung Philippine Coast Guard natin? Gayong yung teritoryo na yan is nabilong yan sa EEZ, sa Pilipinas yan. So bakit nila i-block yung ating Philippine Coast Guard dyan? Two PLA Navy vessels, 629 and 620, na may distance na 9 nautical miles sa layo ng Ayungin Shoal. So ito ang nangyari sa atin, no. Let me first correct yung statement na hinabol tayo, no. Hindi tayo hinabol. Actually, the Philippine Coast Guard vessels are being blocked to enter, to come close sa Ayungin Shoal, no. Because we are supporting the naval operation ng Armed Forces of the Philippines during that. So, tingnan nyo guys, di ba? Alam nilang papalapit na yung Coast Guard natin dyan sa Ayungin Shoal. So, dali-dali nila itong hinarang. Wala talaga itong kadala-dala itong mga Chinese na. Opo, ano po nangyari matapos ang radio challenge ng Coast Guard? Well, China Coast Guard is also doing the radio challenge sa Philippine Coast Guard. In response, we are also challenging their presence, no? Na ito ay napapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas at sila ay they're not supposed to be within our exclusive economic zone and that they are carrying out dangerous maneuvers. Hindi talaga marunong sumunod itong mga China, no? Kahit nanalo na tayo dyan sa international law na yan, hindi yan susunod yung mga Chinese na yan. Napakatigas ng mukha nitong mga Chinese na to. The Convention on Prevention of the Collision Regulation. So sa sumatotal, Commodore, ilan opo ang na-monitor nating Chinese vessels na dyan sa Ayungin Shoal, sa immediate area ng Ayungin, nung ginaganap ang misyon ng Philippine Coast Guard? Ilan po? Yes sir, ang na-monitor natin dito sa vicinity ng Ayungin Shoal ay dalawang China Coast Guard vessel nung may distansya tayo ng 11 nautical miles, which is 5201 and 4203.
However, nung malapit-lapit na tayo sa Ayungin Shoal, mga 2 nautical miles, may dumating pang isang China Coast Guard vessel. Ito yung China Coast Guard 3103. What is interesting dito sa China Coast Guard 3103 ay ito ay nanggaling pa sa Bajo de Masinloc, no? They traveled all the way from Bajo de Masinloc to Ayungin Shoal. So, talagang itong barko na to medyo malayo-layo pa talaga dyan sa Ayungin Shoal. Malayo-layo pa yung pinanggalingan ng barko na yan, pero talagang minomonitor nila yung mga galaw ng ating Coast Guard para malaman nila kung ano yung mga pinaggagawa na dyan. To reinforce itong dalawang China Coast Guard vessels na to. So meron tayong 3 China Coast Guard vessels na now-monitor. We also monitored 6 Chinese Maritime Militia and 2 PLA Navy vessels with bound numbers 629 and 620. Opo. Sa kabila nito, Commodore, ay natapos ba natin ang regular o itong routine resupply mission ng pamahalaan ng Pilipinas sa Philippine Navy, pati na ng Coast Guard para sa BRP Sierra Madre? Naging successful naman po ang naval operation ng Armed Forces of the Philippines. No? Ang Philippine Coast Guard din po ay nakaalis sa Ayungin ng maayos. No? Wala naman po naging masyadong escalation of tension. The only thing that we experience is itong shadowing and blocking ng China Coast. Itong China kasi, bakit kasi yung mga yan natatakot silang i-repair yung BRP Sierra Madre dyan sa yung Sierra Madre? Baka akala siguro nila na pag nasira na yan, magiging sa kanila na yung teritoryo na yan. Coast Guard vessels. Sa mga ganitong pangyayari po, Commodore, mayroon na bang nakalatag na hakbang, no? Ang ating tropa bilang sagot sa mga pagkilos na yan ng Chinese Coast Guard sa karagatan na ating pong nasasakupan? Yes sir, ang Philippine Coast Guard vessels po at ang Philippine Navy vessels and the Armed Forces of the Philippines in particular, meron po tayong response na every time that we are being challenged through radio ng mga Chinese government ships, no? Whether it's a PLA Navy vessel or the China Coast Guard vessel. But the main objective of our response is to inform them that this is our exclusive economic zone. And they're not supposed to challenge us because in accordance with the United Nations Convention of the Law of the Sea, we have sovereign rights dito sa area na to. Kamakailan ay nakausap din natin ang AFP, no, ang Navy through Western Command. Navy Vice Admiral Alberto Carlos, Commodore. At nasabi po niya na marami pong nahuhuli at napipigilan ang tropa ng Navy na illegal or destructive na pangingisda. May mga activities po dyan na madayuhan sa ating karagatan sa West Philippine Sea. Ano po ang mga hakbang ng Coast Guard na tumutulong protektahan ang ating yamang dagat dyan sa West Philippine Sea, Commodore? Dapat talaga guys, no, bigyan ng kaparusahan yung mga illegal fishing na yan kasi yan yung dahilan kung bakit nasisira ang ating mga coral reefs dyan sa West Philippine Sea. So dapat bantayan nila ng maigi dyan. Ang Philippine Coast Guard po at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nakikipagtulungan po sa ating Armed Forces of the Philippines at sa ating pong Philippine Navy to be able to carry out fishery laws at atin pong hulihin kung sino man ang gumagamit ng illegal means, no, sa pangingisda katulad ng cyanide at dynamite fishing. Kasama po ito sa mga objective ng Philippine Coast Guard every time po na nagpapatulya tayo sa West Philippine Sea, sir. Ngayon, ano pa ang ibang mga hakbang po ng Coast Guard dito para mapanatili ang karapatan natin, sovereign rights sa ating teritoryo sa West Philippine Sea at matulungan ang ating mga lalong-lalo na mga mangingisda at mamamayan natin dyan sa Kalayaan Island Group, Commodore? Well, ang Philippine Coast Guard, sir, every time tayo na makakadaan, no, ng mga mangingisda natin sa particular area, we always express our commitment na kung sakali man na mahaharas sila
ng China Coast Guard vessels or ng kahit ano pa, they can be contact us to rate. Kawawa talaga yung mga mangisda natin dyan kasi sila pa talaga nag-a-adjust. Teritoryo naman natin dyan. Atin pong ipinaparamdam sa kanila na ang Philippine Coast Guard will always be there to support them and to ensure the safety and security ng ating pumangingisda, sir. Opo. Baka may mga nais pa kayong iparating sa ating mga nanunod at nakikinig ng Commodore na hindi po namin naitanong sa inyo. Opo, inyong pong pagkakataon. Go ahead po, Commodore. Thank you, sir. Sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga kababayan sa Palawan, makakaasa po kayo sa Philippine Coast Guard sa pamumuno po ng ating komandante na si Admiral Artemio Abu. Despite of the danger that we always face every time na nagpapatulya po tayo sa West Philippines, kahit gaano pa po kalalaki ang mga barko ng China Coast Guard, ang Philippine Coast Guard vessel po. Dapat ba tayong maalala? Dapat sana kasi malaki rin yung mga barko na ginagamit ng ating mga Coast Guard. So kaya siguro minamaliit tayo ng China kasi yung mga barko nang ginagamit ng ating Philippine Coast Guard sobrang ang liliit, guys, at saka hindi pa siya totally high power na barko. Kaya yung mga Chinese na yan, so ang lakas loob talaga mangharas. Arma at mabahala. At ano naman kaya ang hakbang na ginagawa ng gobyerno ng ating bansang Pilipinas tungkol dito? Samantala 2 linggo na ang nakakalipas nang sabihin ni Pangulong Marcos Jr. na umusad ang kaso ng bansang Pilipinas patungkol sa mga issue sa West Philippine Sea. Samantala ayon naman sa Pangulo, hindi katulad ng dati na hinaharangan talaga ang mga barko ng bansang Pilipinas, ngayon ay sinusundan na lamang. Ito ang kanyang sinagot sa reporter ukol sa update ng sinundan ng Chinese warship ang BRP Daguhoy malapit sa Pag-asa Island. 2 linggo na ang nakakalipas. Samantala ano naman kayang aksyon ang gagawin ng ating gobyerno kung malaman nila ang pinakabagong panghaharas na bansang China sa 2 barko ng Pilipinas habang nagsasagawa ng regular na pag-supply operation sa Ayungin Shoal. 3 Chinese Coast Guard, hindi bababa sa 6 na hanggang 8 Chinese Maritime Militia at 2 barkong pandigma ng bansang China. See, ang daming mga barko dyan, guys. Ang daming nilatag na mga malalaking barko ng China dyan. Yung Pilipinas, dapat dagdagan nila yung mga barko dyan para magiging hindi para maging patas. Ang dumadami at nagiging agresibo ang barko ng China sa paligid mismo ng Ayungin Shoal. Kung kayo ang tatanungin mga kasama, niloloko nga lang ba at inaabuso ng China ang bagong administrasyon? Ayon sa pinakabagong impormasyon na ating nakalap, ay nilabas na ang larawan ng 2 People Liberation Army Navy vessel na kanilang namataan malapit mismo sa Ayungin Shoal na sakop ng exclusive economic zone ng bansang Pilipinas habang hinaharas at hinaharangan sila ng ibang mga barko ng Chinese People Liberation Army Navy na mayroong number na 620 at 629. Ayon sa observant ay parehas ng mga Chinese corvette bilang mga anti-submarine warfare. Na kung sana hindi ito mga ordinaryong barko lamang mga kasama dahil taglay nito ang iba't ibang mga firepower. Na kung saan ay meron itong 4 na mga YJ-83 anti-cruise missile, EJ-3000 surface-to-air missile launcher na kayang maglunsad ng hanggang 8 mga missile, 2 304mm gun. Ang pagpapakita ng abusado ng China sa South China Sea ay Grabe ang gaganda ng mga barko nila, guys, no? ang tunay na pagbulabag sa tinatawag na international law o sa international na batas. Gayunpaman ay ngayon ay lumalaylo ang China sa pagpapalipad ng mga fighter jets mula sa bansang Taiwan na kung saan ay maaaring nababahala ang China sa mga sinasagawang pagresponde ng US o Amerika laban sa kanila. Dapat talaga, guys, habang maaga pa umaksyon ng ating gobyerno bago pa talagang makuha nila yung mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea na yan. So good thing na meron tayong matalinong presidente na kayang ipaglaban yung ating teritoryo dyan. So sana'y matigil na yan yung pang-aangkin ng China
sa West Philippine Sea at sa South China Sea. So yun lang po guys, salamat sa yung panonood, sana nag-enjoy kayo. Please comment kung ano man yung mga gusto nyo, yung mga opinion nyo guys tungkol dito sa West Philippine Sea at saka sa South China Sea na talagang hanggang ngayon hindi pa ma-resolve.